So yun know, mga kabisdak, Senador Bongo at Bato de la Rosa aarestuhin na ng ICC. So yan ang ating alamin ngayon. So yun na nga mga kabisdak, no? Yari na. Senador Bongo at Bato de la Rosa posibleng aarestuhin na ng ICC or International Criminal Court, no mga kabisdak, at mismong Malacanang nagsalita na. So yon, pakinggan natin ang tagapagsalita sa Malacanang na si Yusik Claire Castro. So yan, tingnan Malamang natin. yan po ang kanilang Tingnan natin, sasabihin. mga Pero kabisdak. tandaan natin, ano ba nangyari doon dating sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? At hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? At sino-sino ba daw talaga ang mga dapat kasuhan nun? Tungkol ito sa mga nangyari nung si Pangulong Duterte pa, mga kabisdak, no? Dahil sa drug on war. So ngayon syempre si Bato at si Bongo is syempre kaalyado, parang madadamay dito, mga kabisdak, at hindi pa meron pang ilalabas mismo ang DOJ tungkol sa sino pa yung maaring masampahan ng kaso. So ang tanong ngayon, ang palasyo or ang mismong presidente ba, isusuko ba sa ICC mismo sila si Bongo at De La Rosa? So yun ang tanong ngayon, mga kabisdak, no? Grabe na talaga yung nangyari, panggigipit sa mga kay Duterte o nangyari kay Pangulong Duterte, no, mga kabisdak. At ngayon mismo naman sila si Bato at si Bongo. So alam naman natin, nakaraang taon pa na hindi na nagpakita o hindi na sumipot sa Senado, sa Senate si Bato de la Rosa, dahil ito ay nagtago na kaagad. Ang tanong, saan ba si Bato ngayon? So yun ang hindi natin alam, no, mga kabisdak. So grabe, yun nangyari sa kanila ngayon dahil nga sa nangyari doon sa dating administration Duterte, dahil doon sa war on drugs na pinatupad. Pero syempre para sa akin, pabor ako noon, mga kabisdak. Alam niyo naman ngayon ang panahon, mga kabisdak, ang nangyari sa ating bansa. Talamak na. Talagang talamak yung krimen ngayon. Nakakatakot na, kahit ang haling tapat is meron talagang nakawan, may mga hold up, kahit ang haling tapat. Siguro kung napanood nyo sa nakaraang linggo, mismo sa Coastal Road dito sa may Paranaque, katanghaling tapat, ang biktima isang lalaking Hapon, no, na namasyal lang or naglalakad mismo sa lugar na yung tanghaling tapat, na halos maputol ang tainga dahil hinold up mismo doon sa lugar na yon. Pinagpapalo ng bato hanggang sa yun, inagaw yung bag kasi nga nalaban yung mismong Hapon. So ang nangyari, pinagpapalo niya ang ulo hanggang sa tuluyang natumba at hinatak yung bag. Kung napanood niyo yun, grabe na, nakakatakot ng panahon ngayon sa ganitong administration. Mas ako, mga kabisdak, no, sa Duterte administration, kasi nga mas alam ko sa sarili ko na mas safe dati. Kayo nang humusga, ano ang safe dati, administration Duterte, at ngayon na administration
Marcos, alin ang mas safe ngayon ba or noon? So para sa akin, mas safe noon mga kabisdak. Kahit sabihin na maraming namamatay dahil dun sa war on drugs, kasi syempre ang nangyari doon is yun yung mga ano kasi talaga, mga gumagamit no, or yung mga nagbibenta ang namamatay. So hindi naman natin masisi kasi yun na pinapatupad ng administration Duterte dati. Pero mas safe, takot ang mga kriminal, takot ang mga gumagawa ng masama. Ngayon grabe, wala nang katakot-takot kahit tanghaling tapat, kahit harap-harapan gumagawa na ng hindi maganda at talagang nakakatakot na ngayon. Kahit gabi, araw, nakakatakot ng panahon. So yun, balik tayo doon kay kay Senador Bungo at kay Senador Bato de la Rosa. Aarestuhin na nga sila paglabas na ng warrant of arrest. So naway kung anong mangyayari sa patutunguhan, kasi syempre pagka sila maarestong dalawa, dadalhin or mismo doon sa ibang bansa at doon sila makukulong. So dapat sana wag naman sana pumayag ang Pilipinas or mismong presidente na mangyari sana yun na susunod katulad kay Pangulong Duterte. Sana sa lahat ng supporters ni Duterte, pag-pray lang natin na si may edad na mismo si Duterte, sana matapos na yung niya, yung time or yung gaano katagal siyang makulong, sana makauwi na siya ng Pilipinas. At sana tong dalawa na to na ayon sa ayon ni Secretary Claire, mga kabisdak, Claire Castro, yun, sabi nga niya, panagutin daw ang dapat panagutin. Wala tayong magagawa kung ganun ang decision nila. Pero sana maging patas ang batas, hindi lang dito sa Pilipinas. Dapat suriin ng mabuti. So, yun. Alam mo naman natin kung anong ginagawa. Paano nagmalasakit sa Pilipino sila Bongo at si De La Rosa. Lalo na si Senador Bongo, maraming nagawa yan. Maraming natulungan na mahihirap. Tama? Nung pandemic, lalo na pandemic. At lalo na yung tinatawag niyang malasakit center na mismo sa loob ng hospital. Kapag ikaw ay mahirap na walang pangbayad sa hospital, lapit ka lang sa malasakit. Libre yan. Dito sa buong Pilipinas, mga kabistak. So maraming natulungan talaga mismo yan. Ganon din si Senador Bato de la Rosa. Marami ding nagawa yan. So naway maging patas ang lahat. So yun, maraming salamat mga kabisdak. Update tayo kung anong mangyayari, kung anong decision ng Pilipinas. Ibibigay ba nila o ipapahanap o magiging katulad ba kay atong angto sila, si Bato de la Rosa, ibibigay nila sa ibang bansa, sa ICC. So yun lang, update tayo mga kabisdak kung anong mangyayari. So yun lang ang nasagap nating balita. Maraming salamat sa walang sawang suporta ka Bisaya. Kung hindi ka pa subscriber, huwag niyo naman sanang kalimutan i-subscribe ang ating munting channel. Malaking tulong na yun kay Bisaya, So yun lang, maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo lahat. Thank you.